Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maaari ko po ba kayong anyayahan na tumayo sa sandaling ito para po sa ating opening prayer. Let us all put ourselves sa harapan ng ating Panginoon and let's all ask ng peace na talagang sa ating Diyos lamang nagmumula. Let us all cast all our anxieties sa ating Panginoon sa sandaling ito. Pwede po ba tayong makapag-utter ng sarili nating mga pasasalamat sa ating Panginoon sa nagdaang week? Lahat ng ating mga agam-agam, lahat ng ating nais na sabihin sa ating Panginoon. Lord, patuloy kami nagpapasalamat dahil dakila ka, Panginoon, sa aming buhay, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy kang tapat, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Lord, maaaring sa aming buhay, Panginoon, ay may mga dinadanas kami, Panginoon, na paghihirap, Panginoon, drought, Panginoon, sa buhay namin. But Lord, Your promises are always sufficient, Panginoon, sa aming buhay. And Lord, we praise You for that, Panginoon. You are always and ever faithful to us, Panginoon. And Lord, we only want to praise Your name, O Jesus. Lord, hayaan mo, Panginoon, na sa sandaling ito, Panginoon, sa aming pananambahan sa iyo, Panginoon, sa aming pag-aawitan, pag-indak, Panginoon, at sa pakikinig namin ng iyong salita, Lord, talaga, Father God, maging focus namin, Panginoon, ay kung gaano kakabuti sa aming buhay, Panginoon. Kung paano hindi mo kami pinababayaan, Panginoon, at kung paano mo kaming inaakay, Panginoon, palayo sa mga landas, Panginoon, na hindi mo nais para sa amin. And Lord, we praise You, Father God. Because Lord, kahit hindi kami palaging faithful sa iyo, Panginoon, Lord, You are always faithful, Panginoon, sa amin. Hindi mo kami tinatalikuran, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Lord, hayaan mo, Father God, na sa sandaling ito ay masamba ka namin sa iyong Espiritu at katotohanan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we praise You only. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Kanina po ay na-remind ako nung verse galing sa Matthew 18:20. Actually, yung message ngayon natatandaan ko, I have to search pa at saan ko nga ba ito makikita. Ang sabi po dito, Matthew chapter 18 verse 20, For where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. At dahil mas marami tayo sa tatlo, no? Ang ating Panginoon ay nagdodwell kasama natin dito. Kaya naman, i-relate ko to sa iba pang verse. Sabi naman dito sa Psalms 84 verse 4, Blessed are those who dwell in Your house. They are ever praising You. At dahil nandito tayo sa tahanan ng ating Panginoong Diyos, at Siya ay nagdodwell sa kalagitnaan natin, patuloy natin purihin ang ating Panginoon, ibigay natin yung praise and worship na karapat-dapat sa Kanya. Kaya naman, let us sing and declare that blessed is His name. Ano man ang ating pagdadaanan sa ating buhay, still, ang blessing ng ating Panginoon ay hindi natin ma-deny sa ating mga buhay. Hallelujah! Let's sing, Blessed be Your name. Blessed be Your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be Your name. Let's sing, Blessed be Your name. Blessed be Your name when you're found in a desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be Your name.
walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Let's declare, blessed be the name of your Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name. When the sun's shining down on me, when the world's all as it should be, blessed be your name. And blessed be your name on the road marked with suffering, till it's made in the offering. Blessed be your name. Let's sing every blessing you put out. I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will stand. Blessed be the
Blessed be the name of our God. Hallelujah. We praise you only, O God. For you are great. You are far greater sa kahit anong may encounter namin sa mundong ito, O Diyos. Hallelujah. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like. Come on, let's declare there's no one like you. Amen. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Amen. You are awesome, oh God. Hallelujah. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Let's declare our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God.
Hallelujah. Nothing can stand against us, Panginoon, for you alone are great, Panginoon. If you are with us, Panginoon, walang kahit anong makakahadlang, Panginoon, sa amin. Lord, with you, Father God, we have more than enough that we could ever ask for, Father. And for this, Panginoon, Lord, we sing your praises, oh God. We sing how beautiful, how good you are, Panginoon. Hallelujah. Sa pag-awit po natin ng awiting ito, hayaan natin na ang ating mga puso ang mangusap sa ating Panginoon. Let's just express and declare kung gaano ka higit pa sa sapat ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Let us tell Him, Lord, you are more than enough, Panginoon. More than what I could ask for. More than what I need, what I want, oh God. Lord, nanging ang pag-ibig mo lamang, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. All of you is more than enough for all of me, for every thirst and every need you satisfy.
We praise you, Panginoon, because you were more than enough. Hallelujah. We thank you, O God. We praise you. Lord, salamat sa kabutihan mo, Diyos. We thank you for your goodness, Panginoon. You were more than we could ask for, Panginoon. Kaya naman sa iyo lamang, O Diyos, ang aming papuri at pagsamba, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw lamang ang aming iibigin, Panginoon. Iniibig at iibigin pa, Panginoon, sa panahong darating, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Let's sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Minsan pa, let's sing, I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Let's sing all my life.
goodness of God. Minsan pa, let's sing, all my life, all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. If I not laid down and surrendered, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the Amen. Hallelujah. Hallelujah. Your goodness is chasing us, Panginoon. It's running after us, and we thank you, O God. We thank you, Father. Dahil kailanman, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. You have never forsaken us, Panginoon. Thank you for your goodness, Panginoon, for your faithfulness, Panginoon. Salamat sa kadakilaan mo, Panginoon. Lagi kang sapat, Panginoon. Lord, ang lahat ng pag-aari namin sa mundong ito, Panginoon, lilipas, Panginoon, ang aming lakas, ang aming mga tinig, Panginoon, ay lilipas, Panginoon. But Lord, yung kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos, yung kadakilaan at katapatan mo, Panginoon, kailanman, Father God, hindi magmamaliw, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, sa iyo ang aming pasasalamat, Panginoon. Maraming maraming salamat sa kabutihan mo, O Diyos. Hallelujah. Niluluwalhati ka namin, Ama, sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Maaari na po tayong makaupo sa presensya ng ating Panginoon. Again, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa.
Pagkitas ng praise and worship, malaman mo talaga kung may vacant seats, no? Actually, puno po tayo. Salamat sa Lord. Ngayon po ay dadako tayo sa pagkakaloob. Ready na po ba kayo? Hawak nyo na yung mga sobre nyo. Doon naman sa mga nag-online, alam ko yan ay on your own time nyo tina-transfer. So, before po tayo magkaloob ay may gusto lang din po akong i-share. Ako po, nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, hindi ko talaga alam yung giving na yan. So, nung ako po ay Katoliko pa, nagbibigay lang ako, kasi umiikot yung offering basket. So, nagbibigay ako noon. Pero barya-barya, ganyan. Tapos hindi ko talaga alam ang meaning, bakit ako nagkakaloob. Nung na-born again po ako, ang grabe yung ginawa ng Panginoon sa akin eh. So, bawat isang napag-aaralan ko sa Biblia, sinusunod ko agad yun. At one of those is yung pagtatites. Kasi yung kaloob, yung pag-offering, parang normal na yan siya. Yung pagtatites. So, nalaman ko yung Malakay 3:10 na dapat ipagkaloob ko yung 10% ng aking ani. Even estudyante pa lang ako, ginagawa ko na yun. Pero, dati talaga meron pa akong doubt nung medyo bago-bago pa akong Kristiyano. Saan kaya napupunta yung pera na pinagkakaloob at binibigay? Pero si Lord talaga, mabuti siya kasi doon sa old church po na, sa church na kung saan ako ginamit ng Panginoon, napakaliit na church lang yon. Treasurer po ako when I was 14 years old kasi yun yung age na nakakilala ko sa Panginoon. So nakikita ko po yung pananalapi ng church. At ang sahod po ang offering na ibibigay namin sa pastor ay kung ano lang ang collection for the week. Wala siyang specific amount. Unlike ang mga churches ngayon, even yung malalaki, may specific. Nung panahon po, I don't know if it's still happening ngayon, doon sa church na yun na maliit, nagdidepende talaga siya sa collection. There are times may mga activities ang pastor, as treasurer, tatanungin ng deacon, may pwede ba tayong pamasahe sa pastor? Titignan ko yung kaperahan at nakakapagbigay po kami, napakaliit lang. So, ngayong pong buwan, since tayo nagdi-discuss about financial stewardship, it's really high time na makinig tayo at yung napakinggan natin ay isa pang muhay talaga natin. So, ako po ngayon, dahil sa maliliit na bagay, nung estudyante pa ako, natutunan ko na yan. Basta mula nung na-born again ako ng 14 years old, nag-iikapo na po ako. Kaya nung binigyan na ako ng trabaho, hindi na po siya sa akin mahirap. Napakadali na lang sa akin magkaloob. Parang whatever remains doon sa amount na pera ko, bahala na ako magkasya doon, basta nabigay ko na yung para sa Panginoon. At alam niyo po ba, dahil online ako ngayon, hindi ako nagaganyan sa sobre. Ang inilalagay ko doon, di ba may option yan, kung pupunta ba yan siya sa payment, sino nakaka-relate? Yung mga nag-online transfer. Ang nilalagay ko po, alam niyo kung ano? Investment. Ang kiniklik ko doon, investment. Kasi I believe, yung bawat pinagkakaloob kong salapi sa Panginoon, ito ay investment ko sa langit. Ito rin ay investment ko para maipagpatuloy ang gawain dito sa lupa habang nandito pa tayo. So, dahil hindi pa rin ako makontento para gusto ko talagang ipakita sa bawat isa, napakaganda ng pagkakaloob. Tinanong ko si ChatGPT. Kilala niyo ba siya? Sabi ko kay ChatGPT, does God need my money? Tinanong ko talaga sa kanya, kailangan ba ng Diyos ang pera ko? Sabi niya, no, God doesn't need your money. Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. See, hindi niya kailangan ng pera mo. Ang pera ko hindi, kasi kanya to lahat. Sabi sa Psalms 50 verse 12, if I were hungry, I would not tell you, for the world is mine and all that is in it. So wag po natin i-withheld. Yan po ay sa Panginoon. 10% na nga lang yung gagamitin eh. Wag nating i-withheld. It's not ours. Pag ganun po yung mentality natin, napakadali magbigay. So tayo pong lahat ay tumayo at tayo manalangin. Father God, ang lahat nga po, Panginoon, ay sa iyo.
Wala kami, Panginoong pag-aari. Kaya, Panginoon, patuloy mong itama ang puso namin sa pagkakaloob, O God. Kung malalaman lang po namin, Panginoon, yung joy of giving, ma-experience namin, Panginoon, yung abundant blessing mo, O God, tunay po, Panginoon, na magiging tapat kami. Kaya, Panginoon, sa aming pagkakaloob sa umagang ito, patuloy mong itama ang puso namin, bigyan mo kami, Panginoon, kagalakan, at higit sa lahat, yung faith, yung trust, Panginoon, that you are in charge of everything, O God. If we have doubts, O Lord, na hindi magkakasya ang aming mga salapi, pag binigay namin, Lord, tanggalin mo ito sa aming isip. Bagos, Panginoon, pagpalain mo ang lahat, Panginoon, na aming ipagkakaloob para sa ministeryo. At even, Panginoon, ang aming mga trabaho, ang aming, Panginoong, mga businesses, O God, ang even mga pag-aaral namin, Panginoon. Lahat po ng aming tinatangkilik ay gamitin mo, Panginoon, para sa ikalalago ng iyong kingdom, O God. Sa iyo po, Panginoon, ang kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan po. So, habang patapos na po ang ating pagkakalaob, ay bigyan ko lang ng konting introduction yung ating augment preacher. We call it augment preacher kasi from time to time, meron tayong mga isinasamang magpipreach every Sunday. So, ito kakilala ko na siyang matagal na talaga. Yung, mga 3 decades na rin. Hindi ko makalimutan dito, nung estudyante pa siya at ako'y sundalo na, there was one time nag-computer yan sa office kasi wala siyang pambayad sa labas. So, pinayagan ko siya, nandun siya sa opisina, naggagawa siya ng thesis ba yan o whatsoever. So, para-paraan talaga. At sa ministry, ganyan din siya, para-paraan. So, dahil nabibless ako sa buhay niya, by the way, yung mga nabibless talaga ako sobra-sobra sa buhay, kinukuha ko yung kumare, ha? Kumare at saka kumpare. So, hindi ko napapatagalin. Ang speaker po natin for today is si Sister Dang Tiklao. Sabi ko, bigla akong naiyak habang sinasabi ni Ate T. Parang bigla ako naalala yung goodness talaga ng Lord. Iba-iba yung provisions ni Lord, no? It can be money, but most of the time, it's people. So, yan, isa si Ate Tin sa mga instrumental. Kung bakit ako nakagraduate. Bigla ako naiyak. The Lord is faithful. Inisip ko, gabi yun eh. Talagang gabi. Tapos na yung office hours na Ate Tis, wala nang gagamit ng computer. So kasama ko pa yung kaklase ko, magdamagang kaming gagamit ng computer para maitawid ang thesis. So, the Lord is faithful, He has His ways to bless us, no? Hindi ko naman na yung naalala nung sinusulat ko yung preaching ko. Naalala ni Ate Tin, naiyak ako. Wala siya sa testimony ko, iba yung testimony ko. So, bigla ko na, yun. So, sabi na, naglolokohan kami dun sa gilid. Sabi nila, Ate, tapos na preaching mo. Kasi may song. Tapos yung exhortation ni Ate Tin. So, mag-a-announcement na lang ako, sabi daw ni Eliza. Anyway, mga mahalaga announcement para po sa ating lahat. Pwede po man natin palapakan ng Panginoon. Alam niyo po ba, full house tayo? Iniisip ko, ano kaya yung full, punuan tayo? Dito lang ba yun sa second floor? Pag tumingin po kayo sa taas, puno po. Opo, puno po. So, mabuti po ang Panginoon. Ibig sabihin, madami-dami na po tayong umaalis mula po sa ating mga bahay. So, mga importanteng paalala po, meron po bang guest tayo ngayong umaga? Kung wala po, let's proceed sa ating pong announcement. Una po dyan ay, yan, maagang-maaga
maaga po itong ina-announce para po tayo ay makapaghanda. This is Jesus Strategy Overview. It is a training seminar para po sa atin. This will be on September 6 and 13 from 8:30 to 5 p.m. Meron po itong registration to cover our meals and materials. So, mag-register po tayo sa ating mga D-group or pwede rin pong bumisita sa ating office. Yan. So, mahaba-haba pong preparation sa ating lahat. Yan. Next po ay, yan. Dahil ang August po ay merong 5th Sunday. Yan. Meron po tayong Bring a Friend Sunday. Sino yung mga nakapagdala ng friends nila nung mga nakaraang Bring a Friend Sunday? Oh, yan dito pa din daw sila. Yung nadala ni Ate Rilen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Yan. So, kung meron pa po kayong mga ino-oikos, mga gusto nyo pong makilala nilang Panginoon, ang ating pong Bring a Friend Sunday is dedicated para po sa kanila. Ibig sabihin, yung program natin ay sila po ang focus. So, hindi po kagaya nung isang pangmalawakan na worship service natin. So, don't miss this, August 31, 4 p.m. And, next po ay, yan, ang Dakilang Tagapagligtas Kids Rally for Grade 1 hanggang Grade 6. August 30 po yan, 9 a.m. hanggang 11 a.m. Yan po ay sa Museros Residence. Tama ba? Yan, Museros. Nakalimutan ko na yung address ng parents ko, no? Parang familiar. Sa Museros Residence po yan, kaya kung malapit po kayo sa area, ay pwede nyo pong dalhin ng inyong pong mga anak or relatives dyan. So, next po ay, yan, isang napakagandang opportunity para sa ating lahat. Bible Study Method, August 23 and 30. Saturdays po yan, 8 a.m. to 5 p.m. So, lahat po ito ay open po ito sa lahat, especially po sa D-group leaders, interns, at doon po sa mga gustong maging leader later on at sa mga gusto pong matuto. So, magdadala po tayo ng Bible, notebook, and pen. So, napakahalaga po nito sa in relation din sa ginagawa nating DBS. Yan. And then po, next ay, yan, tuloy na tuloy daw po ang UCY Olympics. Sa mga kabataang kagaya ko, dati, hindi, wala. Yung mga kabataan dyan, kaway-kaway. Ibig sabihin, hanggang hindi pa kayo nag-aasawa, kabataan pa din kayo. Ayan, so, August 21 daw po yan, holiday. So, wag nyo daw pong i-mark sa inyong calendar. Anyway, stay updated daw po sa inyong group chat para sa mga upcoming details. Yung mga nagtatrabaho na single, wag nyo daw po ito ma-miss kasi holiday daw ito. Sa August 25 na lang daw kayo mag-holiday since dalawa ang holiday natin. Yan. So next ay, next Sunday na po ito ang Youth Fellowship, Fruit of the Spirit. Ang flavor nyo po ngayon ay love. So, yan po ay 3:30 p.m. dito po sa ating church. So invited po lahat ng mga kabataan. Meron pa ba ako nakalimutan o wala? Last na ba ito? Mukhang last na. May isa pa. So, sa lahat daw po ng children's ministry members, meron po kayong training sa August 16. This Saturday na po yan. From 1:30 to 5 p.m. dito po sa ating church. And, yan, sa lahat ng part ng mission and evangelism evangelism ministry, may meeting po kayo ng mamayang gabi via Zoom. So, 7 p.m. po yan. Okay, that's it. Yan, palakpakan po natin ng Panginoon. Dahil marami po tayong mga activities, ibig sabihin po, tayo po ay buhay. Amen? Yung church na walang activity, as in zero, bahala na sila doon. Basta marami tayong ginagawa para sa advance ng kingdom ng Panginoon. Kung makikita nyo po, yung activities natin ay may ginogol. Is it either evangelism, tama po, or mission, or discipleship, or mga outreaches. Lahat po yan ay may kinalaman sa Great Commission. Ibig sabihin, tayo po as a church ay nasa tamang direction. Amen? Dahil ito po ay kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin at ito ay kanyang
pinag-utos, no, bago po umalis ang Panginoon papuntang langit. Yan. So, ngayong buwan pong ito ay, ang ating preaching series ay The Biblical Principles of Financial Stewardship. Bago po tayo magpatuloy sa pangalawang topic, tayo pong lahat muna ay sandaling manalangin. Panginoon, ino-honor po namin kayo sa aming pong mga buhay sa oras na ito. And we recognize, Lord, ang work ng Holy Spirit, Lord, sa aming kalagitnaan. We pray that you open our hearts, open our mind, open our spiritual ears, Father, that we may hear clearly ang mga bagay na ito. Mga principles, mga utos na hindi po bago, Panginoon, pero napakahalaga. That is why you have allowed us minsan pa to revisit, Lord, ang topic na ito, Panginoon, ang financial stewardship, O God. Kaya i-allow mo po na ma-receive namin ang pangungusap mo. Kaming lahat, Lord, ay hindi po uuwi nang wala po kaming na-capture, Panginoon, na instruction mula sa iyo. Inayaan mo po na makapag-work iyon sa puso ng bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. At inideklara namin ang katagumpayan ng iyong salita sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. So last Sunday po ay binahagi ni Pastor Norden ang 5 myths. Ano mga Tagalog ng myths? Ano ba yan? Myths? Alamat? Ano ba yan? Hindi. Ano ba sa Tagalog? Maling akala o chika lang daw. Maling kaisipan, patungkol po sa sa pera at sa paglilingkod. And then at katapat nun as yung truth, no, ng mga myths na yon. So sino po nakapag-take down notes? O nakapag-picture? 5 po yun eh. May quiz po. Joke lang po. So, i-recap po natin yung myth number 1, sabi po is, a truly godly pastor will never talk about money. So, ang truth po sa mali na statement na yon ay, a faithful pastor and leader must regularly teach about money and giving. So, yung mga nakamiss last Sunday ay ito po yung summary ng pinag-usapan, no? Myth number 2, I can build a great ministry without raising money. Ang truth ay, God uses His people's resources to build His kingdom. And then myth number 3, it's not the pastor's job to raise money for the church. Ang truths po dun sa myth na yon ay the senior pastor and church leaders are the primary initiators in financial teaching and stewardship. And another truth is God calls teachers to teach, model, and guide people in stewardship. Kaya naman mapapansin niyo po, hindi po takot mag-preach ang mga pastor natin tungkol sa kaperahan. Kasi hindi po siya separate sa buhay spiritual. Siya po ay bahagi ng buhay spiritual natin. Amen? Siya po ay bahagi ng pagiging Kristiyano natin. No, hindi siya isinasantabi, huwag nating itouch yung usapin ng pera. Hindi po. Sa ating church, we are very, vocal about financial stewardship because yun din po ay isang kautusan sa atin ng Panginoon. Nasa anong myth na po ako? 4, if I just pray and preach, people will give. Ano po yung truth nun? Prayer and preaching must lead to intentional action. Laging may call to action. Pag pinreach, ano yung kailangan natin gawin? Myth number 5, asking people to give will offend them and they might leave. Pero ang truth po ay, faithful teaching may offend. Lalo na if the listeners are not faithful tither. Amen? Doon lang naman po masakit kapag alam mo na hindi mo nasusunod yung kalooban ng Panginoon sa aspeto ng pagbibigay. But, if our hearts are teachable, it leads to growth and maturity. Amen? Amen? Napakahalaga ng
puso ng tumatanggap ng mensahe. Kasi kahit anong ganda ng mensahe, kapag ang puso ay hindi tumanggap, sayang yung magandang teaching. Amen po ba? Kaya ngayong umaga, napakahalaga po ng ating pong puso when we talk about money. Pero ngayon, ang emphasis natin ay God's money. A heavenly perspective on wealth. Yun po yung ating pong topic. Let us look at what Scripture tells us about possessions o yung mga pagmamay-ari o mga pag-aari, ano po. Yung binasa po kanina ni Sister Tin, Psalms 24 verse 1. Ang sabi po dyan, the earth is the Lord's. Ano daw po yung sa Panginoon? Earth. May kasunod pa. And everything in it. Okay? Iniisa-isa po natin yung salita. The world and all who live in it. May exemption ba sa statement na po ito? Or sa verse na ito? Meron pa po bang pwede nating i-claim na hindi sa Panginoon? Wala, di ba? Kasi lahat daw na sa nandun, yan ay sa Panginoon. In other words, everywhere you look, everything we see, ano ba yan? Puno man yan, bahay ba yan na ginawa ng tao, kotse, hayop, miski po tayo, ay sa Panginoon. Everything belongs to God. And as Christians, the first thing we need to understand to have a mature view of possession is, number one, God owns all your money. Napaka-clear po ng pagkakastate ng Scripture that everything belongs to God and that includes all our money. Pakisabi sa katabi mo, lahat ng pera mo. Hala, hindi, pastora nag-isip. Sasabihin ko ba? Hindi. Joke lang. Ano? Lahat ng pera natin. Gaano man kaliit o kalaki. Lahat. Everything. Yan. Minsan, pag narinig natin yon, kung narinig man natin tong sinasabi ko dati, or ngayon nyo po lang narinig, maaring sinasabi ng thoughts natin, teka, bakit lahat? Hindi naman si Lord ang nagtatrabaho everyday. Hindi naman siya nagpapakapagod at nagpapakapawis sa pagtatrabaho, pagkakadakuba. Hindi naman siya yung laging umuuwi ng pagod pagkagaling sa trabaho. Hindi nga siya yung tumatanggap ng sahod. Bakit lahat sa Kanya? Alam niyo po, merong response si Lord sa ating thoughts. Kung ganyan yung thoughts natin. Kaya sabi ko dyan sa next slide, ito yung God's response to your thoughts. Alam niyo po, God not only can read our mind, He can correct our thoughts before pa natin maisip. He can use other people to write it down many years back. And preserve that hanggang sa araw po natin ngayon. Kaya naman buksan natin ang sinasabi niya sa Deuteronomy chapter 8, 17 to 18. Ano pong sabi dyan? You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your forefathers as it is today. Napakaliwanag po. It is the Lord who gives us the ability to produce wealth. Kahit ano pong trabaho natin, whether physical po yan, kung tayo ay laborer, kung tayo nagtatrabaho sa factory, kung tayo ay nasa call center, kung highly intellectual yung ating trabaho na puro isip ang pinapagana,
Lahat po yan, si Lord ang nagbigay ng ability sa atin. Amen? Pansinin niyo po. Dumating na po ba kayo sa point ng life nyo na sobrang yabang nyo? At a certain activity at galing nyo. Sabi nyo, ang galing ko dito eh. Tapos pagharap nyo, all of a sudden, bigla kang na blanco. At hindi mo alam yung isasagot mo. And that is one way of God speaking sa atin na, hindi mo kaya pag wala ako. Because yung meron ka dito, I can wipe it out. Nang ganun-ganun lang. Pero, if our attitude is, Lord, hindi ko to kaya eh. Tulungan mo ko. Magugulat ka na lang. There's a well of wisdom coming out sa mind mo. Because it is God who provides that wisdom. Kaya sometimes akala mo, saan ang galing yun? Si Lord ang nagbigay nun. And maybe marami sa atin na matagumpay ngayon sa karera nila. It's not because of who you are, but because it is God who gives you the ability para mag-prosper ka dyan sa field mo. Amen? Amen? Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Sabi ko kanina kay Pastor Norden, yung brain cells ko naubos na halos nitong week na to. Kasi meron akong 3 workshop, sunod-sunod na araw. At sabi ko nga nagkukwento ko sa kapatid ko tsaka sa asawa ko, sana hindi na lang sila nakikinig. Para hindi nila alam kung tama ba yung sinasabi ko, di ba? Kaso nakikinig, tas nagtatanong. Di po ba? Tas yung tanong, principles kasi yung tinuturo ko eh. So, wala siyang exactong formula. You have to know ano yung principles para pwede mo siyang ilapat sa scenario. And then, may isang director nagtanong. And he was so sincere dun sa question niya. Alam mo, sabi ko, Lord, eto na. May nagtanong. Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom. Masagot ko yung tanong niya. Natama dun sa tinuturo ko. Alam mo, surprisingly, si Lord, meron talaga siyang pangsagot. Di po ba? Because it is God who gives the ability. Amen? Wala tayo on our own. Let's take the perspective of an inventor. No? Yung point of view ng inventor. Let us think about who created us. Who gave us our mind. Next slide. Our body, our abilities. Sino ho bang nilalapitan natin kapag tayo ay nagkasakit? Doktor po, doktor. Pero before doktor, ano po bang default natin? Di ba mag-ask kay Lord? Lord, pagalingin mo ako. Di ba? And sometimes yung level ng earnest prayer mo, nakadepende rin sa laman ng bulsa mo. Tama po ba? Pag may HMO ka, hindi mo masyadong concern mag-pray. Tama? May pambayad ka eh, HMO. Simple lang yan. Pero, pagdating mo sa hospital, hindi ma-find out yung sakit mo, dun ka slowly matatauhan, Lord. Ba? Kasi, it's beyond dun sa sinasandalan mo. Kung HMO sinasandalan mo. Pero kapag wala kang HMO, wala ka din pera, sino talaga ang natatawagan mo? Lord, pagalingin mo. Hindi ako makakapasok, wala rin akong pambayad. Tingnan niyo po yung mga inventions, no? For example, meron tayong makina na nakakapag-produce ng pagkain. Pag successful yon at nakaproduce ng pagkain, sino may pagmamay-ari dun sa pagkain? Yung inventor, tama ba? Yung makina, pagmamay-ari niya rin, di ba? Yung intellectual property nun sa inventor din, di ba? Same thing sa Panginoon. Siya yung naglikha sa atin. Whatever we produce belongs to Him. Amen? Because siya yung nagbigay ng hininga. Siya yung nagbigay ng buhay. Siya yung nagbigay ng lakas at talino. Psalms 139 verses 13 to 16 ay napakagandang paalala sa atin. Sabi dyan, for you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth.
Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. We are God's masterpiece. Amen? Pakisabi sa katabi mo, we are God's masterpiece. Kaya kapag naririnig mo, sinasabi, oh, ang pangit mo. Wala kang ganda. Alam niyo kung saan niya tinitingnan yon? Sa view niya. Sa standard niya. Pero iba standard ni Lord. Siya, lumikha sa'yo eh. Hindi ka pangit. Mahalaga ka. Bakit? Inalay niya yung buhay niya sa'yo eh. Para maligtas ka. Namatay siya sa cross para sa atin. Ganon tayo kahalaga. Amen? People will throw kung ano-anong descriptive words ang gusto nila. They view that. They were able to tell that statements because they view that in their own lens. Pero sa lens ng Lord, sa eyes ng Lord, we are His masterpiece. Amen? Amen? We belong to Him. At ang pinakamagandang statement is, we are His. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, sa Panginoon ka. So God owns our money. God owns everything others might think we can or we own. Really, it is all God's power. It's all God's. Because point number 2 says, God is the one who enables you to earn all your money. Long ago, King David led his people in prayer and said this to God. In 1 Chronicles 29 verse 12, next slide, anong sabi dyan? Both riches and honor come from you. Ano daw yung galing sa Panginoon? Both riches and honor come from you. And you rule over all. In your hands are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all. Amen? Hindi siya nagbibigay ng strength to some. Strength to all. Ano pong sabi ng Deuteronomy 8:17-18? Next slide. Beware lest you say in your heart, my power and the might of my hand have gotten me this wealth. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth, and that He may confirm His covenant that He swore to your fathers as it is today. Familiar po ba kayo sa statement na ito? Tithing often seems like it would be easier for other people. Yung tithing, madali lang yan sa ibang tao. Pero sa amin, sa iba, mahirap yan. Actually, yan yung eksena doon sa conversation ni David Goodman at saka ng isang mayaman sa church nila. Ang sabi ni Goodman, I was one teaching about God's view of possessions, and a rich man in my congregation said to me, well, it is easy for you to give 1/10 of your earnings to God because you do not make very much money. Madali lang sa'yo magbigay. Di naman malaki kita mo eh. Sakit namang magsulita, ano? Forget mayaman eh, joke lang. Sabi, but what about me? I make so much money that 1/10 of what I earn is a lot to have to give up. Kung ang siguro allowance ni David Goodman sa church niya ay $10,000, magkano ang tithes ni Goodman? Magkano po? $1,000. Pero dun sa mayaman, kung ang kanyang income is $1 million, magkano ang tithes niya dapat? $100,000. Ang laki nun, times 50. Ilang milyon yun sa Pilipinas? Diba? Ang laki. Kaya sabi ng mayaman, sa'yo 1,000 lang. Halimbawa, kung yun yung allowance, hindi ko alam. 1,000 lang, ako 100,000. It's easy for you to say na
mag-tithes. Kasi mas maliit sa'yo eh. Maliit lang yan. Akin, 100,000 USD. So, ito yung response ni David Goodman sa mayaman. So, I said to him, oh, that must be very hard to give. To give that big amount to God. Eh kung ito daw ang gawin natin, sabi ni Goodman, when I am paid, I will give you everything I earn. In addition, when you are paid, you will give me everything you earn. Then you will not have to give very much to God, and I will bear the burden of having to give God so very much. Palit tayo. Ako na lang yung madami. Ito yung sa'yo. Pero syempre, natawa yung mayaman. Because he realized, it's the same. It's the same 10%. Whether ito ang kita mo, o ito ang kita mo. It's the same 10% because our giving is proportionate to what we have. Amen? Proportionate naman yung giving natin sa Panginoon. Actually, sa mga yun na lang ang pera, napakahirap bitawan nun. Why? Kasi yun na lang, pwede lang pambili, pang-augment, pang-stretch ba na pambili ng pagkain. Pero ibibigay pa nila yung 10% sa Panginoon. Whereas yung mayayaman, malaki pa yung 90%, di ba? Pero sa mayaman, sa mga may hirap na yun na lang, it takes courage to give yung 10% na yun sa mga nag-i-struggle pa sa giving. Napakahirap bitawan. But then, when they experience what it is to let go of that money, it means trusting God fully that He can give whatever your needs. Madalanasan po nila yung blessing ng pagsunod sa Panginoon. Amen? Sino na po ang nakaranas ng blessing dahil sumunod siya sa Panginoon? Amen? Yun yung magandang introspect. Nahihirapan ka ba ngayon? May malaki ka bang challenge? Then you have to reflect. Where are you at giving? Where are you at giving? Are you holding back the amount that is for God? Or you are giving it ng may masaya at excited na puso? Because you know, si Lord ay generous God. Amen? Siya po ay generous God. Nakalimutan po nung rich man what he was forgetting. Ito pong rich man. He forget the truth of King David's prayer that God is the one who has the power to make us great or small, rich, next slide, or poor. If He does make us rich, why should we not be grateful to give even more freely? Kasi ang dami, di po ba? Not just a tenth, but much more. After all, is it our money we give? Hindi naman po, di ba? It is God's money. Kalimutan niya, hindi niya na-realize that God owns all His money. And God is the one who enabled us or enabled him to earn all his money. Next slide. But aside from that, the rich man also needed to remember third point. Aside from that 2 points, ano po yung pangatlo? God has appointed you as steward over all His possessions that He was entrusted you with. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Kung ano pong meron tayo ngayon, ipinagkatiwala yan ng Panginoon sa atin. Ang talent natin, galing natin, talino natin, opportunity na meron tayo, trabaho na meron tayo, family na meron tayo, money na meron tayo, lahat po yan ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. In 1 Corinthians 4:2, it says, moreover, it is required of stewards that they be found trustworthy.
required sa steward na sila ay trustworthy, mapagkakatiwalaan. Let's look at Joseph as an example of a steward. Sino po si Joseph? The dreamer. Sino po si Joseph? Kanino pong anak siya? Kay? Kanino po? Yan, kay Jacob. Yan. So si Joseph ay, gustong-gusto siya ng tatay niya, di ba? Highly favored. Ano po niregalo sa kanya ng tatay niya? Coat. Yan. At dahil sa coat na yon, nainggit ba yung mga kapatid niya? Yes. Ang inggit talaga nakamamatay yan no? Pag hindi ka naging conscious. Okay. Hindi naman nila pinatay si Joseph, pero yun ba yung motibo? Di ba? Doon sa well, di ba? Oh. Pero ano nangyari na lang kay Joseph, naibenta siya. Pagtingin niya, siya ay nasa lugar na Nino. Saan siya? Dinala. Sa Egypt. Okay? At nagisnan na lang niya, nandun na siya sa household ng isang napakayaman na tao. Ang pangalan ay Potiphar. Pero anong naging reaction ni Joseph? Siya ba ay nagmukmok dahil unfair yung mga kapatid niya sa kanya? Or hindi? Ano sa tingin niyo? Ang sagot po ay hindi. He did not sit around feeling sorry for himself and talk about how unfair it was. He did the only thing left for him to do. He worked hard and proved himself trustworthy. Yun po ang ginawa niya. Pero bago ko basahin yung verse, gusto ko muna po kayong itanong, ano po ba ang steward? Sa Tagalog ay katiwala. Someone who manages, oversees, or take care of something on behalf of others. May magandang etymology si Pastor Norden dyan. Iiwan ko na lang yung sa kanya. Kasi sinare niya yun after the first service. Pero, pag tiningnan mo yung katiwala, di ba, tiwala yung dulo, di ba? Pero mamaya, di ko na i-preempt yung etymology ni Pastor. Pero, ipinagkatiwala, ibig sabihin, binigay sa'yo yung tiwala. At yun ang nangyari kay Joseph. Because, tingnan natin sa Genesis chapter 39, verses 3 to 6. Okay. Sabi dyan, his master saw that the Lord was with him, and that the Lord caused all that he did to succeed in his hands. Pansinin niyo po yun sa verse 3. His master saw that the Lord was with him, was with Joseph. And that the Lord caused all that he did to succeed in his hands. Ibig sabihin, may ginawa si Joseph. May bahagi siyang ginampanan. Pero sino ang nag-cause ng success? Si Lord. Napaka-clear. The Lord caused all that he did. Binless ni Lord yung kanyang bunga ng kanyang kamay, ng kanyang pagtatrabaho. So Joseph found favor in his sight. Kaninong sight? Sa sight ni Potiphar. Diba? And attended him, and he made him overseer of his house and put him in charge of all that he had. Lahat ng meron si Potiphar, si Joseph ang in charge. From the time that he made him overseer in his house and over all that he had, the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. Imagine niyo po, nadamay si Potiphar sa blessing kay Joseph, di ba?
The blessing of the Lord was on all that he had in his house and field. So he left all that he had in Joseph's charge. Iniwan lahat ni Potiphar sa pangangalaga ni Joseph. Ang lahat ng kanyang possession. Whether sa bahay or sa field. And because of him, he had no concern. Because of Joseph, Potiphar had no concern about anything but the food he ate. Could you imagine? Wala na siyang inisip kasi pinagkatiwala niya na yon kay Joseph. Kasi alam niya na si Joseph kasama niya ang Panginoon. Amen? Pero hindi tamad si Joseph, mga kapatid. Kasi kung tamad si Joseph, tapos may blessing pa rin, swerte yun. Tama? Pero hindi ganon. Nakita ni Potiphar na pinagpala ni Lord ang bunga ng mga kamay ni Joseph. Now, note one thing. Where does the Bible say Joseph's success and prosperity came from? Saan nga daw po ulit? Sa Diyos. Saan ba nag-expect ng success? Who is it that makes Joseph successful? Ang Diyos pa rin, tama? Now, ang question, who makes us successful sa lahat ng ginagawa natin? Whether nanay ka or tatay ka or estudyante ka. Sabi ng iba, housewife lang naman kami, hindi naman kami nag-earn. Oh, mas pagod pa ang nanay kasi sa nagtatrabaho. Pagising sa umaga, magluluto, maghuhugas, mag-asikaso ng anak. Pagtanghali, bago magtanghali, magluluto ulit. Tapos, magsusundo na anak. Tapos, bago pa makahapon, magluluto ulit. Mas maglalaba. Gabi na, napansin niya, gabi na pala. Pero yung mga nanay, walang sahod, di ba? Dapat ipanukalang batas yun, yung mga nanay may sahod. Joke lang. Di ba? Sino nag-make na successful yung day ng nanay? Si Lord. Bakit? Ang hirap kaya na naglalaba, nagluluto, namamalengke. Eto pa, yung 500 gawing 5,000. Ang hirap nun, 500 yung entrega, pero dapat maging 5,000 yan. Hihahatiin, di ba? Ang hirap nun. Pero sino yung nag-enable sa mga nanay? Si Lord. Amen? Yung budget tips, paano i-stretch ang budget? Si Lord nagbibigay ng talino. Sa mga tatay na kubang-kubanan sa pagtatrabaho, sino nag-iingat, nagagabay? Si Lord. Sa mga estudyante, sino nagbibigay ng katalinuhan? Yung seatmate po. Joke lang. Sino? Si Lord. Diba? Si Lord ang nagbibigay ng talino. Si Lord lahat. Amen? Si Lord lahat. Napakabuti po ng Panginoon. Kay Joseph pa lang po yun. Pero imagine niyo po, ilan po tayong lahat dito? Si Lord ay may kwento sa bawat isa sa atin ng katapatan niya. Amen? Amen po ba? More than 100 tayo ngayon. Si Lord ay may kwento ng katapatan niya. God entrusts us with His possession. Sabi po ng 1 Corinthians 4:2 says, it requires of stewards that they be found trustworthy. We must prove we are trustworthy stewards, kagaya ni Joseph. So, how do we do that? Sabi po ng Genesis 39 verse 3 and 4, God blessed Joseph's work. It is clear from the rest of the story that Joseph was dependable and worked hard even when thrown into prison. Kahit
siya po ay pinatapon sa prison, hindi po nagbago. So God blessed his efforts and rewarded his stewardship. If Joseph had done poor job at naging successful pa rin siya, hindi po iisipin ni Potiphar na galing yun kay Lord. So what we learn here is that God rewards good stewards. Not only do we know that God owns all your money, like next slide, God is the one who enables you to earn all your money, but we also know that God made us the steward of all His possessions. So we are responsible to manage God's money to accomplish His purpose. Balik tayo dun sa slide. Meron pong isang magandang story about isang pamilya. One slide back tayo. Yan. Narinig ko na po itong kwento, isa pa. Yan. So, narinig ko na po itong kwentong to before ko paaralin yung preaching na ito. No, matagal ko na pong narinig. Pero na paalalahanan ulit ako nung inaaral ko po itong topic natin. May isa pong pamilya, meron po silang 2 anak. Babae at lalaki. Ang anak na babae po ay wholeheartedly gave back to her parents because she saw the sacrifices and love of her parents sa kanilang magkapatid. She gave back with love and sacrifices too. Paano niya yung pinakita? Isang araw, ang nanay at tatay, pinatawag niya po yung 2 anak niya. At sabi niya, naka-receive kami ng unexpected gift. At ito ay in the form of money. Sabi ng parents nila, dahil for the longest time, hindi ko namin kayo nabibigyan ng kahit anong regalo. Itong pera na to, hahatiin namin sa inyong 2. Sabi nung nanay at tatay. So the next day, their mother overheard yung 2 nag-uusap, yung 2 magkapatid. Sabi nung anak na lalaki, ano ba ang bibilhin mo ate sa binigay na money ng nanay at tatay natin? Ang sabi nung anak na babae, ikaw, ano bang bibilhin mo? Sabi nung anak na lalaki, I saw a soccer ball at the store that cost just the amount that our parents gave us. I think that is what I am going to do with the money. Okay yan, sabi ng ate niya. Pero ako, hindi pa ako makapag-decide kung ano ang bibilhin ko. Bibilhin ko ba yung mga books na gagamitin ko for review para sa admission test ko, or bibilhin ko yung yung nakita namin ni nanay na napakagandang sapatos sa mall. Yun ang sabi ng anak na babae sa kanyang kapatid na lalaki. But then, all of a sudden, na-remember ng anak na babae ang isang eksena sa kanilang pamilya. Naisip niya kung gaano katagal nang walang kumot ang nanay at tatay niya. Because yung kumot na meron yung nanay at tatay niya, dinivide into 2. Literal, ginupit sa gitna. At binigay kay anak na lalaki at binigay kay anak na babae para may magamit sila. Sabi niya, nung anak na babae, I can buy a blanket for mom and dad. Maybe, sabi niya sa kapatid niyang lalaki, pwede tayong maghati, mag-share tayo na bilhin yung kumot na yon para sa nanay at tatay natin. Pero sumagot yung batang lalaki, yung kapatid niya. Pero binigay ito ni nanay sa atin at tatay. Gusto nilang i-spend natin ito para sa ating sarili. At kaya lang, pag ginawa ko yun, naghati tayo, hindi ko na mabibili yung bola. Sabi nung anak na lalaki. Sabi nung ate, sige, bilhin mo yung gusto mong bilhin. So the next day, ang sabi nung nanay at tatay, anong binili mo anak? Sabi sa lalaking anak, ito po, yung bolang gustong-gusto ko, nay, tay, nabili ko na. Ang saya-saya ng magulang, di po ba ganon? Pag nabili ng anak natin yung gustong-gusto nila, sobrang saya natin para sa kanila. And then, turn na nung anak na babae, sabi ng magulang, o anak, ano naman ang binili mo? Ang sabi ni ate,
Ngumiti siya ng buong tamis at sabi niya, nasa loob ng kwarto niyo ang binili ko, nay, tay. So lumapit sila doon sa kwarto. Hinila sila ng anak na babae. At nakita ng nanay at tatay ang kama nila. Nandoon ang isang bagong kumot. Sabi ng ate, yan po ang binili ko. Binili ko po kayo ng kumot kasi matagal na po kayong walang kumot. Ang hindi po alam ng babae, anak na babae, ay matagal na palang nag-iipon din ang magulang nila para makabili sila ng sariling kumot. Pero dahil nauna na yung anak nilang bilhan sila ng kumot, masyado silang na-touch sa generosity ng kanilang anak para sa kanila. Na to the point, na even the blessing na binigay niya na dapat enjoyin niya, ay ibinalik niya sa kanyang magulang bilang pagmamahal sa kanila. Alam niyo po ang ginawa ng nanay at tatay? Yung perang inipon nila para dun sa kumot, ibinili nila ng libro at sapatos ng anak nilang babae. Now, ang tanong ko po sa inyo, which child do you think the parents felt acted in the most mature way and was worthier to be entrusted with additional money? Yung boy ba o yung ate? Sa simula po ay nabanggit ko na ang pag-uusapan natin ay about God's money because it's a strong statement that we don't have money of our own. Wala po tayong matatawag na sa ating sariling pera. And we have seen that 3 truths about money. Next slide. God owns all your money. It is God who enables you to earn your money. And God made you the steward of all His possession that He has entrusted to you. Don't you think He will reward the steward who thinks about what master wants? Ano po sa tingin nyo? I-reward ba ng giver yung steward na ang niisip is yung gusto ng kanyang master? Kung tayo po yung pinagkatiwalaan ng Diyos ng amount, matutuwa ba si Lord na ang iniisip natin doon sa binigay niya sa atin, yung gusto niya, yung purpose niya, yung puso niya, yung nasa puso niya. At ang gusto ko pong tanungin sa bawat isa sa atin, ano ba ang gusto ni Lord na mangyari? Ano ba ang gusto ni Lord na gawin natin bilang kanyang mga anak? Naalala niyo po, di po ba, kapag nasa bed, pag nasa banig ka na ng karamdaman at malapit ka ng mamatay, anong binibilin ng magulang? Di ba yung pinaka-importante sa kanila? Si Jesus, bago siya mag-ascend sa langit, anong binili niya sa mga disciples? Ano pong binilin ni Jesus sa mga disciples? Go and make money. Anong sinabi? Go and make disciples. Tama po ba? Dahil yun ang importante sa puso ng Diyos. Tayo ay umabot at gawing disciples. Question, tayo ba sa SVC, yun bang ginagawa ng ating church? Amen? Tayo ba ay nag-reach out? Amen. Because this year alone, meron tayong outreach doon sa Hagonoy. Meron din tayong mga teachers na nagvo-volunteer sa Signal Village National High. Meron din tayong mga kapatiran na nagvo-volunteer for 4Ps. Meron din tayong mga kapatiran na umaabot sa mga bata sa lugar nila. We are all doing ano yung gusto ng Panginoon. Natutuwa si Lord kaya sa SVC? Amen. Ano po ang team natin for the past years? Finishing the Great Commission in every generation. Ano yung laman ng chat sa mga leaders, the group leaders, at sa mga ministry heads,
at sa mga young people. Laging sinasabi ni Pastor Norden, lahat dapat ng ginagawa natin na activity may purpose. Dapat geared yan either towards discipleship, mission, and evangelism. That yung activity natin is not just for fun, for self-enjoyment, pero merong purpose. Why? Because our church ay serious doon sa mandato ng Panginoon sa atin. Di ba kayo natutuwa? Amen? Di po ba isang blessing maging kabahagi ng SVC? Na sumusunod sa mandato ng Panginoon? Amen? Alam niyo po, sa isa sa huwaran model ng hindi natatapos sa edad ang paglilingkod sa Panginoon ay si Mama Minda. Kasi imagine niyo po, senior na siya. Matagal na nga siyang senior eh. Pero magkaklase pa kami sa Tinet. Di po ba? Si Ninang Lita, senior na din. Tumungtong na nga sa bagong citizenship yan. Saka si Tatay Matt. Pero magkakaklase pa kami sa Tinet. Pag magbabasa, kailangan ng glass. Pero hindi, sumusuko. May exam, mag-e-exam. Di ba? Ako pala, hindi pa nag-e-exam, no? Di po ba? Bakit? Walang edad kasi ang paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hanggat gusto mo maglingkod, hanggat kaya ng tuhod mo, hanggat gusto ng puso mo, diretso. Amen? Walang makakahadlang hanggat humihinga sa paglilingkod. Amen? Yung mga hindi na kayang makalakad ng malayo, nasaan mo sila matatagpuan? Nasa group chat. Ang aga-aga. Ano ba yan? Kailangan ko pala ilayo yung cellphone ko kasi gising ng mga don't watch. Nagpipray na. Kala ko meron ng urgent. Pero pag tinignan mo, ang haba. Don't watch prayer time na pala. Amen? Marami tayong pwedeng gawin para sa Panginoon. So if we are afraid that God's want to take our money, mali po yung ating thinking. Because how can we lose if we are generous with the one who gives us everything we have? Amen? How can we lose if we are generous with the one who gives us everything that we have now? Ako po ay looking back habang ginagawa ko po yung preaching. Masasabi ko with all of my heart that God is faithful. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Sa sobrang hirap ng pinagdaanan ng aming pamilya, pwede na kaming lumaban ng pahirapan. Bakit? Kasi umabot kami sa panahong wala kaming makain. Wala kaming pambayad sa school. Walang pambaon. Walang pamasahe. Walang pambayad ng kuryente. Lahat na lang wala. Ano bang meron? Si Lord lang ang meron kami. Amen? Graduate ako na grade 6, na ako lang din nagdikit ng sapatos ko kasi nakanganga na. Kasi wala kaming pambala ng pambili ng bagong sapatos. Kinikiwi ko na lang para magmukhang bago. At saka may projection. Yan. Na kunwari magbago yung sapatos ko, pero totoo hindi. Graduate ako ng high school, ganun ulit. Walang bagong sapatos. Kung ano na lang, yung pinakabagong medyas, go. Importante makagraduate. Nung college ako, naalala ko to yung sinabi natin din kanina, dahil wala nang pangbayad ng pang-computer, nakiki-computer para matapos ang thesis. Ay sabi ng kaklase ko, Dang, hindi na pwedeng i-contribute ang talino lang. Kailangan natin ma-type yung thesis natin at ma-bookbind. So ano ba, saan tayo magta-type? So si Ate Tin ang binigay ni Lord. Graduation na, wala pa din pera. Ang hirap ng buhay, di ba? Yung sapatos ko, alam niyo kung sino nagpahiram? Naalala ko lang, si Ate Esther, kasi katatapos niya lang magdibu. May bago siyang sapatos, magkapaa kami. Sabi ko, Ate Esther, wala akong pambiling sapatos, siramin ko na lang yung pandibo mo na sapatos. Sige. Tapos, alam niyo po yung Masagana sa Taft, yung Masagana Mall. Marami doon tela, bumili ako ng tela. Pero hindi na galing sa nanay ko yun, galing na yun sa scholarship ko sa PUP.
tinahin ng mama ko sa dress. O di projection ulit. Di ba? Parang bago yung damit ko. Project lang. Alam niyo sino nag-makeup sa akin? Si Ate Judith Padua. Siya din na nagplansya ng buhok ko. Project lang. Nakatapos. Pero naman, sa lahat ng yon, si Lord ang nagbigay ng tagumpay. Amen? Yung dating walang pamasahe sa trend. Iniyayabang ko lang po yung kabutihan ng Lord, hindi ako Yung dating walang pamasahe sa trend papuntang PUP. Manager na ngayon. Sino ang nag-enable? Si Lord. Yung dating kinakain ng menos. Sabi ko, Lord, grabe ka magbigay ng opportunity. Hindi lang ako manager ng shared service. Head pa ako ng recruitment sa buong Pilipinas ng kumpanya namin. Bukod doon, nagtitrain ako ng managers sa kumpanya namin. Yung mga managers na matataas ang level, directly reporting sa general manager. At ang tinuturo ko, principles ng leadership. Saan ang galing yung wisdom? Kay Lord. Saan ang galing yung opportunity? Kay Lord. Kaya kung may challenge ngayon, dadaanan lang yan. Kasi si Lord ang kasama natin. Amen? Dati wala akong baon, no? Naiiyak pa ang nanay ko kapag wala siyang mabigay na baon. Pero yung mga anak ko, hindi na nila problema ang walang pambaon. Because God has been so generous sa amin. Amen? Kaya, naalala ko nung nawalan ako ng trabaho 2 years ago, naka-receive ako ng retirement check. Ang response, ang heart ko dun sa retirement check, Tatay, kahit hindi linggo, isulat mo na yan sa check mo, magbigay na natin yung tithes. Kaya dineliver namin yung tithes sa church. Why? Because ang sinasabi namin mag-asawa, si Lord ay tapat sa amin. Amen? At siya ay tapat sa atin. Meron akong mga nakakausap na may mga challenges. Pero tapat si Lord sa inyo. Kung paano siyang naging tapat sa mga nauna sa atin, siya po ay patuloy na magtatapat. At meron pong isang kabataan mag-share ng katapatan din ng Diyos sa buhay niya. Tinatawagan ko po si Kuya Mark. Mag-agree na lang ako dun sa term na kabataan natin. Yes. Magandang umaga po or tanghali sa bawat isa. Para po sa hindi nakakakilala, ako po si Ingo or Mark. Yung aking tunay legal name, Mark. And part po ako ng music team. Hinahawakan ko po yung sa keyboard. And I'm giving you guys a short testimony about sa kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Now, dati po akong member ng church and I recently remembered in church. See what I did there? Pun intended. So, para po dun sa nakakaalam. So, anyway. So, moving forward. To begin with, I first want to premise that our giving is always a matter of the heart. And when I became a believer, I decided early on na ang lahat ng mayroon ako ay sa Panginoon. Dahil ito naman talaga ang katotohanan. And I am sustained by the grace of God in Christ. Sa pagnanais kong sumunod sa Kanya, kasama na rito ang aking bulsa. Dahil nararapat lamang naman talaga na ibigay sa Panginoon kung ano ang para sa Kanya. And sa kasalukuyan kong kalagayan, mas madali ang pagkakaloob. And to make it simple, I rounded off to the nearest hundreds. So hindi naman tayo nire-require ng Panginoon na ibigay yung buong sahod or sweldo natin, yung ikasampung bahagi lamang. And it is because it is for us to remember and acknowledge His work in us. And sure enough, this year has been a blast. It's crazy. A lot of things happened. And recently,
I was able to pay off my new ride. So, yung motor dyan. So, salamat po sa Panginoon. And timing na rin because we have parking. So, salamat sa Diyos. And another thing, I've been with my job, current job, within a year and a half now. And I was recently promoted as a product ready trainer 1. So, ayun. Trainer na rin ako tulad ng aking leader, si Ate Dang. Still starting. And though I desired and prayed for it, I never really thought that I deserved this position. So, only that this is one of the few blessings from the Lord. Grace lang po talaga ng Panginoon. And aside from these things, may mga plans pa ako na naghihintay ng katugunan sa Panginoon, and I am looking forward sa gagawin niya. James 1:17 says, "Everything good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows." So to wrap this up, sa lahat ng ito, masasabi ko bang naging tapat ako sa bawat oras ng aking buhay? Sa kabila ng aking pagnanais na sumunod, ang sagot ay hindi. Ngunit ang Diyos ay tapat. So in the beginning, I premised that giving is all a matter of the heart. But this is not so much about me, but the heart of Christ, because He is good. Ang pagkakaloob ay hindi formula to gain wealth or to satisfy our flawed definition of what a blessing is. This is simply that God is good, and in His mercy, we respond with obedience. Sa Diyos po ang papuri. Salamat po. Naalala ko po ang chat sa amin ni Mark sa D6 group chat. Sabi niya, pag-pray niyo ako kasi gusto ko yung position na trainer. So, daming encouraging word na bumaha sa chat. And then, afterwards, nakuha niya na yung posisyon. God is good, hindi po ba? God is good. Now, ang question po sa atin is, sa lahat po ng narinig natin ngayong umaga, do we live according to the reality that all our possessions really are God's possessions? Do we believe that we are His stewards? Tayo po ay katiwala lang ng Panginoon. At doon sa kwento po natin, doon sa dalawang anak, saan po kaya tayo doon? Tayo ba yung lalaking anak o tayo po yung babaeng anak? And lastly, kung ano man doon po yung sagot po ninyo, mula po doon sa dalawang anak, which do you want to be like? Kaninong puso ba doon sa dalawang anak ang gusto ninyo? Yung sa lalaking anak or doon sa babaeng anak? As we go on sa ating pong life this week, ay ma-reflect po natin yung katotohanan na kagaya ng sinabi ni Ate Tin at saka ni Ate Leia. Si Lord ang nagpapala and we can never outgive God. Lahat kaya pong ibigay ni Lord. Amen? Wala pong imposible sa Kanya. Kaya po tayong lahat ay manalangin at purihin po natin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan. We thank you, Lord, for you are our generous God. Marami pong salamat. Unang-una, sa iyo pong pag-ibig sa amin. Kami po ay inibig mo ng kahit hindi po kami kaibig-ibig. You have offered your life, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kahit, Lord, wala po kaming anything, Lord, na masasabi naming deserving, Panginoon, ng pag-ibig mo. Pero salamat na mahal mo kami, Panginoon. And so, Father God, hayaan mo pong ma-honor ka namin, Lord, sa aspeto ng aming pong mga pagmamayari, sa aspeto po ng aming pong money, ng aming pong finances. And allow us, Lord, to reflect upon yung aming pong mga truth na narinig, Lord, that you own our money, you own our possession,
at kami po ay ginawa mo lamang katiwala. At nire-require mo sa amin na kami po ay maging steward na trustworthy, Lord God. Kaya hayaan mo po na matagpuan mo po kaming tapat, Panginoon, that we may fully surrender everything sa inyo at mapagkatiwala namin sa inyo ang aming pong kinabukasan, ang lahat ng aming alalahanin, ang lahat-lahat po. Marami pong salamat sa iyong pong goodness. Totoo po yung awit na aming kinanta. Your goodness is running after us, Lord. Marami pong salamat. Thank you, Lord, for reminding us of who you are and what you have done, Lord. Talaga pong wala po kami kung wala ka sa buhay namin. Di po namin kayang mabuhay. Wala po kaming kayang gawin kung kami ay hiwalay sa iyo. Salamat po, Ama, sa kagandahan ng iyong mga salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po ulit natin ang Panginoon sa malinaw po na mensahe niya patungkol sa ano nga ba ang biblikal na pananaw patungkol sa wealth. At nabanggit po kanina na ang Diyos ang naglikha ng mundo, no, at ang lahat ng narito. So tayo ay katiwala lang ng Panginoon. At nabanggit nga, stewards tayo, tapos nabanggit nga may etymology po yung salitang katiwala, no. Ano po ito? 1750s pa eh. Actually, ang mga nagsulat po niyan ng etymology ng mga Tagalog ay mga Dominican na priests. Kasi noon sila lang yung nagsusulat, so sila yung nakapag-record niyan at sila yung may nakapag-publish po niyan. Yung salitang katiwala ay galing po kanina, di ba? Sabi natin tiwala galing, no? Pero yung tiwala po, may salita pa siya, may root word pa siya. Alam niyo kung ano? Wala. Or iwala. Or iwala. Yan. Iwala. Ano pong ibig sabihin nun? Kung tayo ay katiwala, ang ibig sabihin po ng iwala, si Lord pinaubaya sa atin ang lahat. Iwala sa atin. Kumbaga, iniwala niya sa atin yung lahat ng meron siya. Okay? Nakikigets po ninyo? Kaya tayo pinagkatiwalaan kasi nga ibinigay niya ang lahat sa atin. Pero may ka. Yung ibig sabihin ng ka, ano yun eh? Para pangalanan yung isang bagay. Okay, kunwari kaibigan kasi yung ibigan, kaibigan. Yan. May partnership, kunwari kaaway. Away kayo, may kaaway siya, may partner. So katiwala, may partner dun sa iwala. Okay, dun sa wala. So pag-uubaya. So pinaubayaan tayo ng Panginoon ng lahat. In return, dapat ipapaubaya din natin ng lahat sa Kanya pabalik. Ganun po yung katiwala na ibig sabihin. No? Ibig sabihin, in-expect tayo ni Lord na yung binigay sa ating lahat, ibabalik natin sa Kanya. At hindi lang po ito pera. Lahat. Sabi ko nga kanina, kung nahihirapan tayo na ibigay ang 10%, ibigay muna natin ang 100%. Para hindi tayo mahirapan na ibigay ang 10%. So yun po yung sana po ay talagang nakakatagos po sa atin ang salita ng Diyos at naipapaliwanag po ng mabuti yung mga kailangan po nating maintindihan at kailangan po nating mag-take action o tumugon sa ating mga narinig sa salita ng Diyos. Amen po ba? Na-bless po ba kayo? Amen. So tayo na po tayong lahat. Magko-close na po tayo sa isang panalangin. Pasalamatan po natin ng Panginoon. Mamaya po ay pwede po kayong magbatian, ha? Huwag po kagad kayong uuwi. Okay? Magbatian po kayo mamaya after ng closing prayer natin. Manalangin na po tayo. Maraming salamat po aming Diyos Ama. Napakabuti niyo doon sa amin, Panginoon. Buhay na buhay ang iyong mga salita, Panginoon, sa amin. Panginoon, na binigay mo ang lahat sa amin, Panginoon. Pinagkatiwala mo ang lahat, Panginoon. Ipinaubaya mo, Panginoon,
Pero bilang mga nilikha mo, Lord, na pinagkatiwalaan mo, Lord, ng lahat ng bagay dito sa mundong ito, kasama na ang kaperahan, Lord. Ang dalangin namin, Lord, ay mapagkatiwalaan nga kami at maipaubaya din namin, Panginoon, sa inyo ang lahat namin, Panginoon. Lord, binigay mo ang Panginoong Jesus sa amin. Lord, ang tugon namin ay ibigay din namin ng aming buhay, Panginoon. Ganun, Lord, nagaganap, Panginoon, yung pagiging katiwala, Panginoon namin. Even, Lord, sa aming mga resources, sa aming mga kinikita, Panginoon, hindi mo naman talagang pinapabalik sa amin yung 10% namin. Ang lahat, Panginoon, kundi ang 10% lang, Panginoon. Pero, hindi naman, Lord, 10% lang talaga ang dapat namin ibigay, kundi ang 100% namin, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Lord, sa lahat ng pagpapala mo sa amin, Panginoon. Lord, tinatanggap namin ang lahat, Panginoon, at binabalik din namin, Panginoon, sa inyo. Ang lahat po, Panginoon. Lord, dalangin namin na yung mga salita mo, Panginoon, talagang tumimo, Panginoon, sa amin, bumaon, tumagos, Panginoon, manatili dito, O Diyos, at mag-cause ito ng aming pagsunod, Panginoon, sa inyo. Hindi, Lord, napipilitan, kundi talagang bunga, Lord, ng pagmamahal namin, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat po, Lord. Alam namin na hindi ka nagkukulang, Panginoon, sa amin. Ang biyaya mo ay sapat, Panginoon, sa amin. You will provide all our needs, Panginoon. At hindi mo kami pababayaan, Panginoon, ano naman ang mangyari, Panginoon. Kaya pinagkakatiwalaan ka, Panginoon, namin. Ang pananampalataya namin, Lord, ay sa inyo, Panginoon. Binabalik namin, Lord, ang lahat ng ito po, Panginoon, na pasasalamat, Panginoon, sa inyo, sa kadakilaan nyo, Lord, sa amin. Lord, dalangin namin na sa aming pag-uwi, hayaan mo, Lord, ang pagmamahal mo, Lord, ang talagang lumukob sa amin, Panginoon. Ang biyaya mo, Lord, ang talagang lumukob, Panginoon, sa amin. At ang kapangyarihan at pag-iingat ng Banal na Espiritu ang siyang lumukob, Panginoon, sa amin. Sa aming paglabas, Panginoon, sa iglesyang ito. Maraming salamat po, O Diyos. Binabalik namin ang lahat ng papurit na walhati, Panginoon, sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, magkamayan po tayo. God bless everyone and see you next Sunday.